may mga nakikita akong sunog na tao sa ilalim nun. Nagsisigawan sila na parang humihingi ng tulong. Kahit dito sa Pilipinas, tingin nila sa akin parang Diyos, ha? Nagliligtas sa mga buhay nila. Susunod ka o mamamatay? Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Ang mga anak ko. Ang mga anak ko napakabata pa nila. Haawa ka. Tulong! Tulong! Saklolo! Mamang pulis! Mamang pulis! Nasaan ang tita ko? Nandun, nakakulong. Bakit yun man po kinulong ang tiyahin ko? Wala naman po siyang kasalanan eh. Bumibili lang yan ng napkin sa tindahan tapos ikunulong nyo. Para namang mga wala kayong awa. Neng, nakita siya sa pinangyarihan ng krimen kung saan natagpuan ng bangkay ni Mr. Joel. Eh may ebidensya ba kayo para ikulong siya? Neng, kaya nga nag-iimbestiga kami. Maghintay ka na lang kung makakalaya na ang tiyahin mo. Tita! Ay naku Vilma, pamangkin ko. Mabutit na dalaw mo ko rito. Oo nga, tita. Dinalhan din kita na makakain mo. Alam kong gutom ka na. Naku mismo, hindi ako pinapakain ng mga pulis dito. Panay tingin lang sila sa hinaharap ko. Pero kahit masarap na siopaw, hindi nila ako mahainan. Gutom na ako Ano ba tong dala mo? Siyempre, pansit bihon at banana Q. Naku, tamang-tama. Gustong-gusto ko to. O ano, kumusta na? Makakalaya na raw ba ako? Titignan daw po ng mga pulis, Tita Nora. Ikaw naman kasi, sa dami-dami ng kalsada, bakit dun ka pa dumaan? Eh malay ko ba na may papatayin doon? At saka naiihi ako kaya umihi ako saglit at Diyos ko, etong nangyari. Naihian ko ang bangkay. Ano bang kamalasan ng buhay ko? Ayun tuloy, dinampot ako ng pulis at inakala nila na ako ang pumatay kay Joel na suki pala natin sa beer house. Oo nga po eh. Kawawa naman si Mang Joel. Sinaksak nga raw ang katawan at hindi pa naawa. Binuklat pang tiyan. Naku, sinabi mo pa. Kaya dapat mag-iingat tayo sa labas at talamak na naman ng mga patayan. Miss Nora, maswerte ka na walang matibay na ebidensya na ikaw nga ang pumatay sa biktima. Kaya pinapalaya ka na namin. O diba? Mga tanga kasi kayo. Sinabi nang naihilang ako doon, pinagbintangan niyo pa ako. Mga siraulong to. Anong sabi mo? Ay, hindi mamang pulis. Hysterical lang ang tiyahin ko kasi mahilig siyang manood ng Betamax. Pagpasensyahan niyo na. Ay oo nga, mamang pulis. Pero ngayon ko lang napansin na ang gwapo niyo po pala. Kanina kasi madilim. Tapos ngayon medyo lumiwanag. Kamukha mo si Sylvester Stallone. Talaga? Naku, oo. Kung di ka lang nagtatagalog, mapagkakamalang kung ikaw siya. Marami nga nagsasabi. O sige na. Lumabas na kayo. Ay! Maraming salamat, Sylvester Stallone. Maraming salamat po. Halika na, Tita Nora. Tara na! Iha, saan mo ba nabili ang banana Q na to? Bakit parang masama ang loob ng nagprito nito? Dear Miss Anne, tawagin niyo po akong Maricel. Opo, parang si Diamond Star. Ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwento kong ito ay hinango ko sa mga sikat na artista dito sa Pilipinas. Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng pinakamamahal kong lolo at nangyari ito noong 1980s sa magulong syudad ng Maynila. Taho! Vilma! Taho! Taho? Sige, bibili ako. Saglit, magbabra lang ako.
Huwag ka nang mag-abala dahil wala ka namang tatakpan. Bilis, bago pa makalayo. Eto na! Taho! Taho! Napakasarap. The best taho sa buong Maynila. Tita Nora, taho lang bang kakainin natin? Bakit hindi tayo magpunta sa mamahaling restaurant? Kumain ng steak at masarap na ice cream. Malaki-laki rin ang nakuha natin kay Mr. Joel. Heh, magtigil ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Huwag kang nervyosa, tita. E di kung may makakarinig sa atin, e di gamitan mo ng kapangyarihan mo. Kulamin mo sila. Alam mong hindi madali ang mga bagay na yon. Kailangan ko pang ipagkaloob sa dyablo ang katawan ko para palakasin ang aking kapangyarihan. Turuan mo na kasi akong mangkulam para dalawa na tayong magkaroon ng kapangyarihan. Sa takdang panahon, mangyayari yon. Sa'yo ko ipapamana lahat ng aking kaalaman. Ikaw ang pinakamagiging makapangyarihan sa lahat. Hindi na ako makapaghintay, tita. Sa ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating ginagawa. Gagayumahin natin ang ating mga mayayamang customer hanggang sa mahulog sila sa ating patibong. At kukunin natin ang lahat ng pera at alahas na pwede nating makuha mula sa kanila. At kung mas marami tayong magiging biktima, mas marami tayong makukuhang pera. At hindi magtatagal, aalis na rin tayo sa pangit at mabahong bahay na to. Titira tayo sa magandang mansyon. Magagandang mansyon. Excited na talaga ako. Kung pwede lang natin gawin ang pagnanakaw buong araw. Pero teka, sandali. Ano nga ba talaga nangyari kay Mr. Joel? Bakit siya namatay pagkatapos natin siyang pagnakawan? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Maaaring binalikan siya ng kanyang mga nakaaway habang nanghihina siya. Winakwak ang tiyan? Bakit nila gagawin yun? Ay, may mga tao talagang halangang bituka at kayang gawin ang mga bagay na higit pa sa kayang iproseso ng utak natin. Kaya ito ang tatandaan mo, Vilma. Maaaring magnanakaw tayo, pero hindi tayo papatay ng tao. Siyempre naman, hindi ko magagawang mabahira ng malansang dugo ng tao ang magaganda at makikinis kong mga kamay. Sayang ang lotion. Bruha ka talagang bata ka. Cheers! Cheers! Ipinagdikit ni na Vilma at Nora ang baso ng kanilang mga taho para ipagbunyi ang kanilang inaasam na tagumpay. Sa isang maliit na kwarto ni Nora, makikita siyang nakaupo sa isang mesa, nakapikit at nagdarasal habang hinahalo gamit ng kutsara ang likido sa loob ng isang mangkok. Napapaligiran din si Nora ng mga itim na kandila at mga luma at nakakatakot na itim na mga kagamitan. Manima, senden, suba, kefu, ko, su, Vilma, heto na yung likido. Ingatan mo yan ng mabuti. At wag na wag kang magpapahalata na ilalagay mo yan sa inumin ng target natin. Dating gawi, saka mo na lang sila nakawan pag gumagana na ang gayuma. Kung hindi, mabibisto tayo. Alam na alam ko na yan, tita. Kayang-kaya ko na. Ang kaso, sinong mayaman ang bibiktimahin natin dito? Parang lahat ng customer natin ngayon. Mga mahihirap, mababaho, amoy mga anghit. Magtigil ka nga. Mag-abang ka lang. May darating yan. Sige na, magtrabaho ka na doon. Nakita ni Vilma na papasok ang isang mistisong lalaki. May balbas at nakasuot ng maong na jacket. Good morning, sir. Tuloy ho kayo. Miss, gabi na. Naku, sir, pasensya na ho. Dahil sa kagupuhan nyo, nalilito na ako. May kasama po ba kayo, sir? Teka, bakit ikaw ang waitress dito? Parang napakabata mo pa.
Kayo naman ho. 19 na ako, sir. Mabuti pa, samahan ko na lang kayo sa table na yon. Mabuti pa nga. Ayan, sir. Dito po kayo maupo. Sandali lang, kukuha ko lang kayo ng may inom, ah. Okay, bilisan mo at mainipin ako. Siyempre, sir. Kayo pa. Antipatiko. Vilma, yung Bombay! Yung Bombay na yun ang target natin! Naku, tita. May nakita na akong target. Isang napaka-antipatiko na lalaki. Alin dyan? Ayun oh, yung mistiso sa bandaron. At saka gwapo. Naku, pabayaan mo na yun. Ang intindihin mo, yung Bombay. Ngayon lang mapapadpad sa atin yun. Ang balita ko, malaki daw lagi ang dala niyang pera. Lalo na ngayon, marami siyang singil. Kaya trabahuhin mo yan ngayong gabi. Malaki ang kikitain natin dyan. Sige, kukuha lang ako ng maiinom. Ikaw, Mr. Antipatiko, humanda ka sa akin sa mga susunod na araw. Alam nyo, sa India ako parang hari doon ha. Mga tao doon sumasamba sa akin dahil ako mayaman. Sobrang yaman. Halos halikan na nila pa ako, I tell you. Kahit dito sa Pilipinas, maraming mahihirap. Tingin nila sa akin parang Diyos ha. Dahil sa yaman ko, nagliligtas sa mga buhay nila. Kaya idol ka namin bossing. Hello, sir. Good morning. Good morning. Antok ata siya. Good evening na ngayon, Miss Beautiful Girl. Pasensya na kayo, sir. Nalilito ako. Ang gwapo niyo kasi. Sino? Ako o si Amir? Obvious naman po na ang foreigner ang kausap ko. Kaya po sana yung di kausap, huwag sabat ng sabat. Oy, sungit. Halika na rito, Miss. At gusto ko na rin matikman ng iyong alak. Sige po, eto. Enjoy! Malamig na malamig po yan. Sarap. Talaga? Gusto mo ikuha pa kita ng maraming-marami? Oo, ikuha mo pa ako ng maraming-marami. Pagkalipas ng ilang oras ng pakikipagkwentuhan, inaya ni Mr. Amir si Vilma na magmotel. Pumayag naman ito upang maisakatuparan ang kanyang plano. Naiwan sa bar ang kaibigan ni Mr. Amir na si Isko, pati na rin ang mistisong lalaki. Ay, ano ba to si Boss Amir? Bigla na lang akong iniwan. Bakit? Saan ba pupunta yun? Hindi ko nga rin alam eh. Natipuhan nata yung babaeng waiter. Tinake out niya. Kala ko pa naman sabay kaming uuwi. Matinig talaga si Bossing kahit may asawa at mga anak na. Saan direksyon ba sila nagpunta? Hindi ko nga alam. Bigla na lang nawala. Sandali, kilala ka ba namin? Hindi. May naalala ka bang sinabi ng babae ko saan sila pupunta? Iisipin kong mabuti. Wala siya masyadong nabanggit. Pero ang alam ko, nagkayayaan silang magmotel. Sa isang motel, lasing na lasing si Amir, pero masayang masaya ito na kasama si Vilma. Nagtatawanan sila at nagkukulitan simula nang magkausap sila. Sobrang ganda mo, alam mo? Kahit sa India, pag pumunta ka doon, lahat ng lalaki doon, hindi ka pakakawalan. Magiging prinsesa ka doon. Yes, lalo pa kung ako magiging nobyo mo. Tayo ang maghahari at ikaw magiging reyna ng buong India. Maganda nga yan. Gusto ko rin maging isang reyna. Pero sa ngayon, tara na sa kwarto. Paparanas ko sa'yo kung paano maging totoong isang hari. Gustong gusto ko yan. Miss, may babae bang pumasok dito na may kasamang Indiano? Wala po, sir eh. Sige, salamat. Masaya ka ba na kasama mo ako rito ngayon?
Siyempre masaya ako. Sobrang saya ko na para akong lumulutang sa langit. Kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Kahit bigay ko sa'yo lahat-lahat, Miss Beautiful Girl. Talaga? Lahat-lahat? Ibibigay mo sa akin? Oo, ibibigay ko sa'yo. Iaalay ko sa'yo dahil napakaganda mo. Sige, ibigay mo sa akin ang lahat ng mamahaling bagay na meron ka. Pera at mga alahas. Ito, marami akong pera. Ibibigay ko sa'yo lahat, pati itong kwintas ko at bracelet sa'yo na. Pati wedding ring, bibigay ko na rin. Ang dami! Ganyan ka pala kagalante, Sir Amir. Maraming salamat. Kahit ano pa para sa'yo, aking reyna. O sige na, okay na to. Matulog ka na. At itong tatandaan mo, hindi ko ninakaw sa'yo to, kundi kusa mong ibinigay sa akin. Naiintindihan mo ba? Oo, aking reyna. O sige na, dali. Matulog na. Oo, aking reyna. Ang dali mo naman mapaikot, Amir. Tama nga si Tita Nora. Marami kaming perang makukuha sa'yo. Bye-bye na. And sweet dreams, Amir. Hating gabi na. Naiwang mag-isa si Amir sa loob ng kwarto ng motel. May taong parating at pumasok sa kanyang silid. Iniharap nito ang dalang kutsilyo sa natutulog na si Amir. Bakit ka hawak kutsilyo? Anong gawa mo sa akin? Sasaksakin na ng misteryosong tao ang Indiano nang mabilis na kinuha ng Indiano ang isang unan at pinagsangga ito sa kutsilyong tatama sana sa kanya. Help me! Help me! Help! Tumakbo si Amir papunta sa pinto pero agad siyang hinabol ng misteryosong tao at pinagsasaksak ang kanyang leeg. Bumulagta sa sahigang kaawa-awang Indiano. Naupo ang misteryosong nilalang sa tabi nito. Tiniyaya nito at sinimulang hiwain ang tiyan. Bumulusok ang dugo ni Amir at lumabas ang mga lamang loob. Pagkatapos isagawa ang karumal-dumal na krimen, agad na ring lumabas mula sa kwarto ang misteryosong nilalang. May pinatay na naman at Indianong namatay. Sigurado ako may kinalaman kayo magtsahin sa mga krimeng to eh. Marahil nakakalusot kayo ngayon, pero darating din ang panahon na mapapatunayan ko ang mga pinakatatago niyong lihim. Neng, laya ka na. Tita! Naku, Vilma, salamat naman at laya ka na. Umuwi na tayo. Ayoko dito sa kulungan. Naku, mamang pulis. Bakit nyo naman kasi pinagbintangan pati itong pamangkin ko? Eh, ang bait-bait nito. Kapag ipinagtabi mo nga sa kay Berhing Maria, maguguluhan ka kung sino ang mas mabait. Pasensya na ha. Pero siya kasi ang huling nakasama ng Indiano sa motel. Pero ang sabi sa amin ng receptionist, nakapag-logout na siya bago pa man mangyari yung krimen. Pero yung killer, matinik. Bigla na lang sumulpot sa crime scene at nawala. Katulad nung nangyari sa'yo nung isang araw. Kaya nga. O diba? Bakit kayo nanguhuli na wala naman kayong ebidensya? Pasensya na pero pangalawa na to eh. Magkasunod na may pinatay dito na kayo ang huling nakita sa crime scenes. Kaya kung ako sa inyo, huwag muna kayo masyadong gumala-gala nang hindi kayo napagbibintangan. Basta. Umuwi na nga tayo, Vilma. Kawawa ka naman at na-trauma ka pa rito. Tara na. Tama na yung kakaiyak mo. O heto, binilang kita ng taho nang malamanan niyang tiyan mo. Huwag mo nang masyadong isipin. Pero Tita Nora, sino naman kaya ang totoong pumapatay?
Bakit lagi nangyayari ito sa mga binibiktima natin? Yun nga ang hindi ko alam eh. Masisira pati ang mga plano natin kung laging nangyayari ang patayan na to. Kailangan may gawin na tayo. Dapat tayo na mismong umalam kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga pamamaslang. Hindi kaya may sumasadyang manabutahi sa atin. At sino naman? Hindi ko alam sa ngayon. Pero kung mag-iimbestiga tayo, malalaman natin ang totoo. Ang mabuti pa, mamaya, dating gawi, gagayumahin mo ang target nating customer para pag nakawan at ako ang susubaybay kung sino man ang demonyong sumasabotahe sa trabaho natin. Pero, paano pag nahuli niya tayo? At tayo naman ang patayin niya? O edi humanda siya dahil makikipagpatayan tayo. Psst! Vilma, yung matandang mayaman na pumasok. Congressman ata yun. Naku, malaki ang kikitain natin dyan. Oh, alam mo na ang gagawin mo ha? Sige, tita. Hello, miss. Ikaw na naman, Mr. Antipatiko? Antipatiko. May bansag ka na sa akin? Table for one nga, please. Sir, may mata ka, di ba? Bakit hindi ka kayo maghanap ng sariling table mo? Busy ako eh. Bakit parang ang sungot mo ata ngayon? Eh kasi ayoko sa'yo. Tabi! Ano nangyari doon? Hello, sir. Good morning po. Good morning, Iha. Ay, hindi. Good evening na po pala. Ako talaga parang sira. Good evening na, sir. Nalito kasi ako sa kagwapuhan mo. Oo nga pala. Sir? Malungkot po ba kayo? Pansin mo ba? Pasensya na. Pakilapag na lang, Iha, yung beer. Eto ho. Thanks. Ayos lang ho ba kayo, sir? Kung kailangan niyo po ng kausap, libre po ako. Kakahiya naman. Ay, hindi po. Wala pa naman po akong gagawin pa. Parang napakabata mo pa, Iha, para sa trabahong ito. Hindi ka naman nag-aaral? Hindi na ho. High school lang po natapos ko eh. Maaga din po kasi ako naulila sa mga magulang. Kaya hindi ko na kayang mapag-aral ang sarili ko sa kolehiyo. Kaya nagpresenta na lang ako sa tiyain ko na tulungan ko siya dito sa beer house. Ganun ba? Ano pangalan mo, Iha? Vilma ho. Kayo ho? Tinatawag nila akong Sir Pete. Ah, Sir Pete. Pasensya na pero congressman daw ho kayo? Dati yun. Pero natalo na ako. Ah, ganun po pala yun. Ano na po bang ginagawa niyo ngayon? Sa bahay na lang ako, Iha. Ah, Simula kasi noong natalo ako, yun ang umpisa ng pinakamagagandang araw ng buhay ko. Nung pumasok ako sa politika, masyado akong naging abala sa trabaho. Hindi ko namamalaya, nakakalimutan ko na ang pamilya ko at asawa ko. Ilang taon din kasi ako sa politika. Nakapagtapos na ang mga anak ko at bumuo na ng kanilang mga sariling buhay sa ibang bansa hanggang sa kami na lang ng asawa ko ang natira sa bahay. Nung nawala ako sa posisyon, doon ko naapagtanto na sobrang kulang na yung oras na ibinigay ko sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa asawa ko. Pero kahit kailan, hindi niya ako iniwan. Lagi niya ako inaalagaan at sinasamahan ako sa lahat ng bagay. ang sweet naman po ng asawa niyo. Nasaan na po siya? Patay na siya. Po? May cancer pala siya. Hindi niya sinasabi sa akin. Pinili niyang makasama ako at sulitin ang araw naming magkasama sa nalalabing araw ng kanyang buhay. Condolence po. Kung alam ko lang, sana inagahan ko ng pagre-retiro para mas matagal akong nagkaroon ng mahabang oras sa kanya. Siyang babaeng pinakamamahal ko. Pero hindi ko nagampanan ng buong tungkulin ko bilang asawa niya. Kahit sa mga anak ko,
nabigo akong magpakama. Tahan na, Sir Pete. Magiging maayos din pong lahat. May mga anak pa po kayo. Hindi pa huli ang lahat para makasama sila. Tama ka. Dahil yun din ang gusto niyang mangyari. Ang magkaroon ako ng oras at makasama ko ang aking mga anak. Naging masaya ang pag-uusap ni na Vilma at Sir Pete at naging magaan ang loob ni Vilma sa matanda kaya bumalik na siya sa kusina para makiusap sa kanyang tiyahin. O ano? Nagayuma mo ba yung matandang congressman? Tita, sorry pero hindi ko yun magagawa sa kanya. At bakit? Kasi mabait siya. Nagluluksa siya ngayon sa pagkamatay ng asawa niya at ang gusto niya lang makasama ang mga anak niya. Pwede bang wag na lang siya? Hindi! Planado na ang lahat ng to. Pero tita, Anong pero tita? Vilma, sumusuway ka na ba sa utos ko? pero tita hindi siya masamang tao. Inuuto ka lang niya. Lahat ng mga mayayaman, masama. At ang yaman na yon, dapat may party tayo. Kaya sige na, gawin mo na yung pinag-uutos ko. Ayoko. Ikinagulat ni Vilma ang malakas na pagsampal sa kanya ng kanyang tita Nora. Ba't mo ako sinampal? Palagi ko namang sinusunod ang gusto mo ah. Pero pag sinabi kong ayoko, at huwag mo akong sasaktan dahil hindi kita nanay. Oo, hindi akong ina mo. Pero itong tatandaan mo at isaksak mo sa kokote mo. Ako ang bumubuhay sa'yo. Tabi! Dahil kung ayaw mong gawin ang pinapagawa ko, ako ang gagawa. Tita Nora, wag! Kinuha ni Nora ang isang baso ng alak at inilagay niya rito ang likido mula sa kanyang maliit na bote. Tita Nora, hindi siya masamang tao. Maghanap na lang tayo ng ibang mayamang pagnanakawan. Huwag na huwag mong sisirain ang plano ko. Dahil hindi mo magugustuhan ng ganti ko. Tita! Hello, Mr. Pete. Ang dami nyo na palang napagkwentuhan ng waitress namin. Heto yung alak nyo. Maraming salamat po. Mr. Pete, Vilma, bakit hindi mo ikuha si Mr. Pete ng makakain? Ikuha mo siya ng lechon kawali. Sige na! tita, Bilisan mo, wag mong paghintayin ng customer. Sa totoo lang, ayos lang ako. Kukuha siya. Dahil yun ang utos ko sa kanya. Vilma? sige po. Wala nang nagawa si Vilma kundi ang sundin ang utos ng tiyahin. Bumalik siya sa kusina para ihanda ang pulutan ng matandang customer. Ano bang gagawin ko? Paano ko ba matutulungan si Sir Pete? Miss. Ay! Kung magulat ka naman, para ka nakakita ng maligno. Maligno talaga? Anong ginagawa mo dito sa kusina? No entry dito, lalo na ang mga customer na katulad mo na mukhang kapre. Labas! Labas na! Papaluin kita nitong hawak kong kawali. Miss, sandali lang. Nakita ko kayo nag-aaway ng tiyahin mo. Ha? At nang chichismis ka pa ha? Bastos! Miss, makinig ka. Kailangan ko mag-imbestiga. Kailangan ko malaman na totoo tungkol sa mga patayan na nangyayari dito sa syudad natin. Bakit? Sino ka ba? Isa akong investigador at sospek kayo sa mga pumapatay sa lugar na to. Hindi ako ang pumapatay at hindi ko magagawa yan. Mabuti pa makipagtulungan ka na lang sa akin para malaman natin kung sino nga ba ang totoong pumapatay. Sandali. Sumilip si Vilma sa mismong beer house at nakita na palabas na ng beer house ang kanyang tita Nora at si Mr. Pete. Naglalandian na sila, indikasyon na tumalab na ang gayumang ipinainom ni Nora sa matandang customer. Paalis na sila. Ang tita mo at ang matanda? Tara, sundan natin. Hindi. Hindi ko maaaring traidorin ng tita ko. Bakit?
Dahil kami lang ang magkasangga sa buhay. Pero mabait si Mr. Pitt. Bakit? Ano ba binabalak niya kay Mr. Pitt? Tara na nga! Sundan na natin sila. Sakay ng motor ni Eduardo, sinundan ng dalawa ang kotse na sakay sina Mr. Pitt at Nora. Nakita nila itong pumasok sa isang motel. Psst, hoy, Ano ba? Hindi ako aso. huwag kang nga sumigaw, baka marinig tayo. Ano nga, bakit sila nagpunta rito? Pag sinabi ko sa'yo, siguradong ikukulong mo ko. Siyempre, kung may kasalanan ka, dapat ka lang na makulong. Eh di hindi ko sasabihin. Kung hindi mo sasabihin, anong gagawin natin ngayon? Sasabihin ko kung mangangakaw ka na hindi mo ako ikukulong. Kung gagawin ko yun, ako naman ang mananagot sa batas. Eh di kalimutan na natin to at mag-imbestiga ka ng sarili mo. Oo, sige na. Sige na. Kung sasabihin mo sa akin na totoo ngayon, poprotektahan kita bilang witness ko. Okay na? Promise. Promise. May gayumang pinainom si Tita Nora kay Mr. Pitt. At kapag umepekto na ang gayuma, uutusan ni Tita Nora si Mr. Pitt na ibigay ang mga mahalagang bagay sa kanya. Tulad ng pera at mga alahas. Walang pagnanakaw na nangyari. Kusa nilang binibigay dahil sa epekto ng gayuma. Pero yun lang. Walang ibang gagawin si Tita Nora kundi kunin ang mga gamit. Hindi kami pumapatay. Nakita mo ba yon? Huh? Ilang sandali pa nakita nila ang isang misteryosang babae. Sobrang haba ng buhok nito at tila hindi mapakali sa paligid. Pumasok din ito sa motel na parang may hinahanap. Babaeng sobrang haba ng buhok? Sino siya? Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang siya nakita. Paano kung siyang pumapatay? Naku, Mr. Antipatico. Mabuti pa, pumasok na rin tayo para maligtas natin ang buhay ni Mr. Pitt at pati ni Tita Nora. Samantala, sa loob ng kwarto ng motel, isinasagawa na ni Nora ang kanyang pakay sa matandang customer. Maganda ba ako, Mr. Pitt? Oo, Nora. Napakaganda mo. Pwede mo bang ibigay sa akin ang mga mahahalagang bagay na meron ka? Heto, May kinuha si Mr. Pitt sa kanyang bulsa, ang kanyang wallet na may lamang pera at isang litrato. kaunting pera. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang larawan ng aking pinakamamahal na asawa. Wala akong pakialam sa asawa mo. Kukunin ko ang pera at mabuti pa, ibigay mo na lang sa akin ang mamahaling relo mo. Ito. Sa'yo na rin itong relo ko. Regalo yan ng asawa ko. Ayan, gusto ko yan. Maraming salamat, Mr. Pitt. Napakabuti mo. Nawala yung babae. Hello, ma'am. Good evening po. Papasok po kayo ng boyfriend mo? Nako, hindi ko boyfriend... Oo. Papasok kami ng girlfriend ko. Psst! Ano ko ba? Paano tayo makakapasok sa loob kung di tayo magpapanggap? Ay, nako. Pero miss, may nakita ba kayong babaeng mahaba ang buhok na pumasok? Nag-check-in ba siya? Mahabang buhok? Parang wala akong napansin, sir. Ang huling pumasok, isang babaeng may kasamang matanda eh. Ano nangyari dun? Kakapasok lang nun eh. Sige miss. Mabuti pa makapag-check-in na rin kami ng girlfriend ko. Kapal? Nag-check-in na sa isang kwarto sa pangalawang palapag sina Vilma at Eduardo. Pinag-uusapan nila ang kanilang plano sa pag-iimbestiga. Nakita ni Eduardo ang pagdaan ng babaeng mahaba ang buhok na tila may hinahanap. Siya yung babae. Anong pakay niya rito? Ano nakita mo? Kamu na maingay. Dahan-dahang binuksan ni Eduardo ang pinto para silipin kung saan papunta ang babaeng
may mahabang buhok. Nakita ni Eduardo ang babaeng mahaba ang buhok na patuloy sa paglalakad sa hallway. Animoy, may hinahanap. Saan siya pupunta? Nung hinahanap niya rito? Ilang sandali pa, biglang napalingon ng babaeng mahaba ang buhok sa direksyon ni Eduardo. Ha? Nagulat si Eduardo sa paglingon ng babae kaya agad niyang sinara ang pinto. Bakit? Ano nangyari? Psst! Huwag kang sabing maingay. Muling sumilip si Eduardo sa peephole at pagtingin niya, kinilabutan siya nang makitang nando na sa tapat ng kanilang pinto ang babaeng mahaba ang buhok. Huh? Oh, bakit? Takot na takot ka dyan. Laki-laki mong tao. Yung babaeng mahaba ang buhok. Nasa labas siya ng pinto. Ano? Tignan ko nga. Tumingin si Vilma sa peephole at wala na siyang babaeng nakita. Wala na. Ba't matakot na takot ka? Investigador ka, di ba? Pag investigador, bawal nang matakot. Bumalik na si Vilma sa may bintana. Naghintay siya saglit at ilang sandali pa. Nakita niyang palabas na ang kanyang tiyahin. Si tita yun ah. Palabas na si tita. Palabas na ang tita mo. Tignan ko nga. Paano kung aatake na yung pumapatay? Paano kung yung babaeng may mahabang buhok nga ang pumapatay at pupuntahan niya na ngayon si Mr. Pete? Kailangan kumilos na tayo. Kailangan natin tulungan si Mr. Pete. Huy, ano? Kumilos na tayo. Sandali. Natatakot ka ba? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, nakita akong itsura ng babaeng mahaba ang buhok. Kakaiba siya. Paano kung siya nga pumapatay at hindi siya ordinaryo? Paano kung tayo mapatay niya? Bahala ka kung naduduwag ka. Basta ako, pupuntahan ko siya roon. Ililigtas ko si Mr. Pete. Sandali, huwag kang magpadalos-dalos. Kung naduduwag ka, huwag mo kong itulad sa'yo. Sandali. Saan palang kwarto dito ni Mr. Pete? O di ba? Kaya nga pinipigilan kita at sinabi ko na huwag kang padalos-dalos. O ano? Ano nang gagawin mo ngayon? Mabuti na lang at paakyat ang receptionist kaya agad nila itong tinanong tungkol sa kanilang hinahanap. Hello, alam niyo ba kung saan ang kwarto ni Mr. Pete? Ang totoo niyan, emergency to. Maaaring nanganganib ang buhay niya. Totoo ba yan, miss? Oo, nagsasabi kami ng totoo. Sige, hali kayo. Sa dulong kwarto. Mr. Pete! Natagpuan nila sa kwarto ang nakabigting si Mr. Pete at wala ng buhay. Nasa labas sina Eduardo at Vilma. Pinapanood kung paano bitbitin ng mga pulis palabas ang bangkay ni Mr. Pete. Bakit ba iyak ka ng iyak? Kanina lang tayo nagkakilala ng matanda, hindi ba? Nalulungkot ako kasi hindi niya na magagawa ang mga plano niya. Gusto niya pong sumunod sa mga anak niya sa ibang bansa para makabawi sa kanila. Ngayon wala na. Patay na si Mr. Pete. Kung maaga sana tayong nakarating, maaaring nasuklolohan pa natin siya. Paano nangyari yun? Paano namatay si Mr. Pete ng ganun-ganun lang? Nagpakamatay ba siya? O pinatay? Sa ngayon, hindi kita masasagot. Pero huwag kang mag-alala. Pagbubutihan ko ang investigasyon para mapanagot kung sino man ang gumagawa nito. At hindi absuelto riyan ang tiyahin mo, Vilma. Huwag ka mag-alala. Susubaybayan kong lahat ng kilos niya. Aalamin kong mabuti kung may kinalaman siya sa mga nangyayaring to. Pero kung oo, ibig sabihin, mapanganib ang tiyahin mo. Uuwi ka pa rin ba sa bahay niya? Kailangan. Hindi ako makakapag-imbestiga kung hindi. Pero sa tingin ko naman, hindi niya ako sasaktan. Kung yan ang desisyon mo, mag-iingat ka ha. Pero ibibigay ko sa iyo ang lokasyon kung saan mo ako pwedeng puntahan sakaling kailanganin mo ng tulong ko. Sandali. Yung babaeng mahabang buhok.
Nakita mo siya? Ayun! Andun siya! Pero paalis na siya. Papasok siya ngayon sa iskinita. Kanina habang nag-uusap tayo, napansin ko na nakatingin siya sa atin. Pero nang makita niyan tinitignan ko na siya, saka naman siya umalis. Mamang investigador, may kinalaman kaya siya sa nangyari kay Mr. Pete? Hindi ako mamang investigador. Eduardo ang pangalan ko. Kung hindi Mr. Antipatico, mama ng... Ay. Pero tungkol doon, hindi ko rin alam. Kailangan ko pang imbestigahan kung sino nga ba talaga ang babaeng yan. 4:00 na ng umaga nang makauwi si Vilma sa kanilang bahay. Habang papaakyat siya sa hagdanan na kahoy ng kanilang bahay sa squatters area, kinakabahan siyang makita o makasalubong ang kanyang tiyahin dahil sa pagkakataong yun, marami ng katanungan si Vilma sa tunay na pagkatao ng tiyahin. Ano yung ingay na yun? Pagpasok ni Vilma sa loob, pansin niya ang kakaibang ingay mula sa silid ng kanyang tiyahin. Anong mga yun? Bakit parang may mga sumisigaw? Parang mga taong nasusunog. Taho! Taho! Tita Nora, eto na yung taho niyo. Thank you. Oh, bakit parang puyat na puyat ka? Hindi ka ba natulog? Magang-maga ang mata mo ah. Mukha kang bubuyog. Natulog naman. Marami lang iniisip. Iniisip? Feeling mo naman busy ka sa buhay. Ano pa bang iniisip mo? Ako na nga ang dumilihensya kahapon. At alam mo ba, marami akong datong na nakuha kay Mr. Pete. Alam niyo po bang patay na si Mr. Pete? Ha? Patay? Naku! Anong nangyari? Paano nangyari yun? At saka paano mo naman nalaman? Ano kasi... yung mangtataho... Ibinalita niya sa akin na isang matandang lalaki daw ang nakitang nakabigti kagabi sa isang motel. Diyos ko! Baka naman nagpakamatay. O kaya pinatay. Na naman? Tita Nora, kaya 'di ba yun yung usapan natin kahapon? Naaalamin natin kung sino ang pumapatay. O kung may nananabutahe sa atin. Ang sabi mo pa, makikipagpatayan ka. Nawala sa isip ko. Ikaw kasi. Ayaw-ayaw ka pang biktimahin tong si Mr. Pete napakayaman nun. Kasi, nakwento niya sa akin ang buhay niya. At ang gusto niya lang naman makabawi sa mga anak niya. Sa maraming taon na nagkulang siya pati sa asawa niya, nakakamatay lang. O baka hindi naman siya pinatay. Baka naman malungkot siya kaya tinapos niya na yung sarili niyang buhay. Sa tingin niyo ba, ganun na nangyari? Oo. Tita, itigil na natin ang panggagayuma. Itigil na natin ang pagnanakaw. Abay bakit? Ito na lang ang tanging paraan natin para umasenso tayo sa buhay. Hindi mo ba napapansin? Ang mga pinagnanakawan natin, namamatay sila. Pinatay man o hindi, konsensya pa rin natin ang nangyayari sa kanila. Nako, tumigil ka. Huwag mong pairalin ang konsensya. Hindi ka mapapakain yan. Pairalin mo ang diskarte, iha. Diskarte! Tara na, mag-almusal na tayo. Mamaya, dating gawi. At hindi ka na pwedeng tumanggi. Tandaan mo to, Vilma. Mabait akong tiyahin, pero masama akong magalit. Manang, mawalang galang na po. May itatanong na sana ako. Ano yon? Anong maitutulong ko? May napansin ka ba ditong babae na mahaba ang buhok? Oo, si Sharon. Sharon? Oo, yung babaeng mahinhin sa kamahaba ang buhok. Nakatira sa maliit na kubo banda ron.
Talaga? Doon siya nakatira? Natatakot nga ang mga tao dito sa kanya. Kasi ang hinala namin, isa siyang aswang. Palibhasa, hating gabi siya lumalabas at kung saan-saan sumusulpot. Kaya nga ang mga tao dito kapag gabi, takot nang lumabas. Bakit? Balak mo bang puntahan siya? Oo. Meron lang ako gustong malaman. Naku, mag-iingat ka. Kung aswang nga siya, baka kung mapano ka. Naglakas loob si Eduardo na magpunta sa maliit na kubo ng babaeng tinatawag na Sharon. Pinagmasdan niya ang maliit na kubo. Medyo makalat ito at may mabahong amoy. Ilang sandali pa, isang babae ang napansin niya na nakatanaw sa bintana. Tao po. Miss? Lumabas naman ang babaeng may mahabang buhok. Binuksan nito ang maliit na gate para imbitahan sa loob si Eduardo. Tuloy ka. Maraming salamat. Sumama na si Eduardo sa misteryosong babae papasok ng bahay. Pagpasok ni Eduardo ng bahay, agad niyang napansin ang mga malalaking itak na nakasabit sa dingding ng bahay. Dahil dito nakaramdam ng sobrang kaba si Eduardo. Ayos ka lang ba? Oh, Sandali, ikukuha lang kita ng maiinom. Napaupo si Eduardo sa upuang kahoy habang nagmamasid-masid sa bahay. Amoy matanda ito, kahit hindi pa naman matanda ang babae. Maraming dahon sa loob at may mga kandila rin sa paligid. Heto, tubig. salamat. Miss, totoo bang Sharon ang pangalan mo? Oo, yun nga ang pangalan ko. Sinabi sa'yo ng mga tao sa labas? Oo. Mag-isa ka lang dito? Oo, mag-isa ako. Maaari ka bang malaman ang trabaho mo? Masahista. Nagmamasahe ako sa gabi. Talaga? Saan? Kung saan-saan. Minsan sa motel. Kaya pala. Bakit? Nagkita na ba tayo? Hindi pa naman. Bakit hindi mo iniinom ang tubig mo? Nandidiri ka ba? Hindi. Ito na nga Iinumin ko na. Sarap ng tubig. At malamig. Maraming salamat ilang araw ka na palang nandito? Wala pang 1 buwan. Saan ka galing? Sa Antique. So isa kang probinsyana. Magaling. Napansin ni Eduardo na kinuha ni Sharon ang isang itak nito na nakasabit sa pader at pinunasan. Meron ka pa bang importanteng sasabihin? Wala na. Masaya ako makilala ka, Miss Sharon. Mauna na ako, ha? Sige. Palabas na ng bahay si Eduardo, pero may makahulugang tingin at salitang binitiwan si Sharon bago pa man siya makaalis sa maliit na kubo. Mag-iingat ka. Tumango na lamang si Eduardo at naglakad papaalis. Gayunpaman nagtago si Eduardo sa likod ng isang bahay. Inaabangan ang mga susunod na kilos ng babaeng mahaba ang buhok. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang lumabas ang babae, may dalang bayong at umalis ng bahay. Pasimple siyang sinanda ni Eduardo, ngunit nag-iingat dahil panay ang lingon ng babae. Waring iniiwasan ang sino mang maaaring sumusunod sa kanya. Nang makarating ang babae sa paradahan ng jeep, sumakay siya rito. Kaya naman kinuha ni Eduardo ang kanyang motor at sinundan ang biyahe ng jeep. Nakadalawang lipat ng jeep ang babae hanggang makarating siya sa Rizal. Mula sa palengke, sumakay naman siya ng tricycle at nagpahatid malapit sa bukid.
Pumasok si Sharon doon at si Eduardo naman ay bumaba sa kanyang motor. Ipinarada ito sa tagong lugar at saka sinundan ng babaeng mahaba ang buhok papasok. Nakakaramdam ng kaba si Eduardo habang lumalalim siya sa misteryosong gubat na pinapasukan nila. Tahimik ang paligid, tanging kaluskos ng mga dahon at ingay ng mga uwak ang naririnig. Panay ang lingon ng babae, waring may iniiwasan o binabantayan, kaya't mas lalo pang nag-ingat si Eduardo sa kanyang mga kilos. Habang tahimik na sumusunod si Eduardo kay Sharon, bigla siyang sinalubong ng isang malaking uwak na tila umaatake sa kanya. Nagsisigaw ang ibon at mabilis na bumubulusok, animoy nagbabanta. Kaya't napaatras si Eduardo at nagtago sa mga damo upang hindi siya tuluyang mabisto ni Sharon. Shoo! Shoo! Samantala, isang hapon sa bahay ni Nora at Vilma, hinahanap ni Vilma ang kanyang tiyahin sa bahay upang mananghalian. Tita Nora? Tita Nora? Kakain na. Tita? Inisip ni Vilma na baka nasa kwarto ang kanyang tiyahin, kaya pumunta siya roon at sinubukang tawagin ito mula sa labas. Tita, kakain na. Wala bang tao sa loob? Ito pala ang kwarto ni tita. Puro kandila. Mga bote ng kanyang gayuma at mga itim na kagamitan. Mangkukulam nga si tita. Hindi na nagtaka si Vilma nang makita ang nakakatakot na kwarto ni Nora. Pero sa pag-iikot niya, may kakaiba siyang napansin sa sahig. Bakit mainit ang sahig? Parang nasusunog. Habang tinatapakan ni Vilma ang mainit na sahig na kahoy, napansin niya na tila nag-aapoy ang ilalim nito. Apoy? Sa ibaba? Nasusunog bang bahay? Mga taong sumisigaw? Yumuko si Vilma at mas inilapit ang tenga sa sahig upang mas marinig ang mga tila sumisigaw na mga tao sa ilalim nito. Anong ibig sabihin nito? Vilma? Vilma! Asan ka? Narinig ni Vilma ang tawag ng tiyahin mula sa labas ng kwarto. Nataranta siya at naghanap ng mapagtataguan. Wala na siyang ibang naisip kundi ang magtago sa ilalim ng kama. Habang nasa ilalim ng kama, ramdam ni Vilma ang init ng nag-aapoy na ibaba nito. Vilma! Vilma! Asan ka? Saan naman nagpuntang babaeng yun? Kung kailan may kailangan akong iutos. Sobrang init ng panahon. Hindi ako maaaring pumunta ng palengke para bilhin ng dahon na kailangan ko. Mangingitim ako. Habang nakadapa si Vilma at nagtatago sa ilalim ng kama, nasisilip niya ang nag-aapoy na ilalim ng sahig. At may mga nakakatakot na mata ng mga sunog na tao na tila sumusubok sumilip mula sa ibaba. Natatakot siya sa kanyang nakikita pero pilit niyang pinipigilan ng pagsigaw at takot upang hindi mabisto ng kanyang tiyahin. Ano yun? Ay, Vilma, nasaan ka na ba? Lumabas na si Nora sa kwarto at hinanap si Vilma hanggang sa ibaba ng bahay. Vilma! Vilma! Pagkakataon na para kay Vilma na makalabas mula sa kwarto ng tiyahin.
Mabilis na gumapang palabas si Vilma mula sa ilalim ng kama at agad tumakbo palabas ng kwarto. Vilma! Vilma! Oh, Vilma! Bakit nandito ka sa loob ng bahay? At bakit parang hingal na hingal ka't pinagpapawisan? Tita. Galing ako sa banyo. Mainit sa inidoro kaya pinagpapawisan ako. Talaga? Kanina pa kita hinahanap. Pumunta ka sa palengke. Ibili mo ako ng balanoy. Hetong pera. Siguraduhin mong mabibili mo ako ha, dahil kailangan ko yun ngayon. Sige, bibili na ako. Sa pag-alis ni Vilma sa bahay, hindi siya mapakali dahil sa mga natuklasan. Bakit nag-aapoy ang ilalim ng sahig at bakit may mga sumisigaw na sunog na tao mula ron? Sa bukirin, nagtagumpay si Eduardo sa kanyang plano na sundan si Sharon. Huminto ang babae sa isang sementadong estruktura na animoy poultry house at pumasok doon. Maririnig ang ingay ng mga aso na nagmumula sa loob. Bakit may mga aso? Naging mahirap para kay Eduardong makahanap ng paraan para makapasok. Kaya't sinubukan na lamang niyang umakyat sa hagdang kahoy sa likod ng bahay upang silipin kung ano ang nangyayari sa loob. Kitang-kita ni Eduardo sa maliit na butas ang mga asong nagkakahulan habang nakakulong. At iba naman ay sinimulan ng katayin ng mga lalaki. Nakikita niya si Sharon na kapapasok lamang at inilabas ang itak nito sa bayong at nagsimula na rin sa pagkatay ng mga kaawa-awang aso. Anong ginagawa nila? Bawal ito. At si Sharon, isa siyang tagakatay ng aso? Sinubaybayan pa ni Eduardo ang ginagawa ni Sharon at nakita niya kung paano hinati ng babae ang katawan ng aso kapareho ng paghihiwa ng katawan ng mga sunod-sunod na pagpatay sa Maynila. Posible kayang si Sharon nga ang pumatay pati sa mga lalaking biktima. Muling inatake si Eduardo ng malaking uwak habang nakatapak sa hagdang kahoy. Sinusubukan niyang sawayin ang ibon ngunit ayaw nitong tumigil at inaatake siya hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang mukha at mga kamay. Shoo! Bumababa si Eduardo sa hagdang kahoy at nagtago sa isang liblib na bahagi ng bukirin upang hindi mabisto ng mga lalaki nangangatay ng aso, pati na rin ni Sharon. Agad siyang tumakbo palabas ng bukirin. Binilisan ng takbo upang hindi na siya mahabol ng uwak. Sandali. Vilma? Hi, Mr. Eduardo. Oh, buti naman hindi na Mr. Antipati ko. Napadalaw ka. Kasi, teka, ano nangyari sa'yo? Ba't nagkasugat-sugat ka? Wala ano lang. May napalaban lang sa... Teka, concern ka yata. Hindi ako concerned. Curious lang. Asyumero ka rin. Mr. Asyumero. Inatake ako ng uwak. Sinundan ko kasi si Sharon. Sharon? Siya yung babaeng mahaba ang buhok kagabi. Nakatira siya doon sa Miss Canita. At pinag-iinalaan siyang aswang ng mga kapitbahay niya. At kanina, may pinuntahan siyang bukid sa Rizal. Nagpunta siya sa isang parang poultry house kung saan isa siya sa nangangatay ng aso. Bawal yun Kaya nga nireport ko na sa police station. Papunta na rin ng mga pulis para huliin ang mga kumakatay ng aso pati si Sharon. Pero ito ang kakaiba sa nakita ko. Hinati ni Sharon ang katawan ng mga aso. Nakaparehong kapareho kung paano hinati ang katawan ng mga lalaking pinatay noong mga nakaraang araw. Kaya malakas ang loob ko na may kinalaman nga si Sharon sa mga pagpatay. At kapag nahuli na siya ngayon, doon natin malalaman ang buong katotohanan. Magandang balita yan. Para matapos ng pagpatay dito. Ikaw, ano pinunta mo rito? Hindi lang ako mapakali sa bahay. Alam kong magaling naman kukulam si tita pero kakaibang nakita ko kanina eh. Parang nasusunog yung ilalim ng sahig.
Kahit wala naman nangyayaring sunog dahil ang ibaba nun, bodega. At may mga nakikita akong sunog na tao sa ilalim nun. Nagsisigawan sila na parang humihingi ng tulong. Alam kong pwedeng hindi ka maniwala pero natatakot ako na ang tiyahin ko ay sugo ng dyablo. Ano? Kung totoong hinala ko, maaaring siya rin ang dahilan ng mga pagpatay. Hindi pa malinaw pero itong kutob ko sa ngayon. Dapat ba huliin na rin namin ng tiyahin mo? Hindi. Hanggat walang matibay na ebidensya sa kanya, wala kayong mapapala sa kanya at kayo lang ang mapapahamak dahil may kapangyarihan siya. Ang kailangan kong gawin ngayon, ang malaman ng totoo. At kung siya man ang pumapatay, kailangan ko siyang mapigilan. Delikado ang gagawin mo. Nandito lang ako. Tutulong ako sa'yo. At mag-iingat ka, ha? Bakit? Concerned ka sa akin, oh? Hindi, no? Curious lang ako. Curious saan? Kung... paano mo lalabanan ng tita mo? Ewan ko sa'yo. Alis na ako. Salamat pala sa pagpapatuloy sa bahay mo. Oo nga pala. Hindi kita napapasok sa loob. Gusto mo pumasok ka muna? Para saan pa? Huli ka na. Mr. Antipatiko ka talaga. Sige na, bye. Ano? Nasaan ang mga alak ko? Babagal nyo ah! Sir, heto na pong alak nyo. Pasensya na po. Napakabagal nyo! Ako lang naman ang customer dito. Pasensya na po talaga. Halika nga rito, masahihin mo ako. Hindi ako marunong magmasahe eh. Anong klaseng babae ka? Napakawalang kwenta mo naman. Hindi ka marunong magselbe sa lalaki. Halika dito. Wala akong pakialam kung magaling ka o hindi. Basta masahihin mo ako. Hindi nga ako marunong. Hindi ko ba nakakaintindi? Anong sinabi mo? Ay, sir! Ikaw talaga, Vilma. Masyado mong binibiro si sir. Hindi ba't marunong kang magmasahe? Sige na, masahihin mo na siya. Vilma, ano ka ba? May-ari yan ng pasugalan. Maraming pera yan. Kaya pakisamahan mo na lang. Pasensya na po kayo, sir. Sige po. Mamasahiin ko na kayo. Good. Very good. Bilisan mo na. Oh, napakaganda mo pala sa malapitan. Tapos nagsusungit ka. Patingin nga ng kamay mo. Oh, napakabango at malambot ah. Sige na, Iya. Masahin mo na ang likod ko. Sarap. O diba? Masunurin ang batang yan. O sige, maiwan ko na kayo. Oh, sa bandang gitna naman. Dali, tingnan mo ng mabuti. Ay, napakasarap. Ano, sir? Nag-e-enjoy ka ba, sir? Oo, sobrang saya rito. Lalo na ngayon kasama kita. Siyempre naman, sir. At your service. Oh, heto, sir. Inumin niyo na ang alak niyo. Sobrang sarap niyan. Mababaliw ka sa sarap. Siyempre, the best to eh. Pati ikaw. Sobrang sarap. Halika na, sumayaw na tayo. Yes! Woo! Wow! Sige, sir. Sayaw lang. Ang galing niyo. Bago maghating gabi, niyaya na ng lalaki si Vilma na sumama sa kanyang bahay. Sumama naman ito upang maisakatuparan ang plano nilang magsahin. Pumasok sina Vilma at ang lalaki sa bahay nito. Inaakbayan ng lalaki si Vilma habang patuloy na nagpapakalasing. Mr. Benong, ang laki ho ng bahay niyo. At ang sosyal niyo. Maganda na kotse niyo. May driver at bodyguards pa kayo. Siyempre naman, mayaman ako eh. Ikaw na talagang idol ko simula ngayon. Tara sa kwarto. Panigurado mas magiging idol mo ko ron. Tara! Samantala, sa police station, matagumpay na naaresto ang mga kumakatay ng hayop sa bukid at nailigtas ang ilang nakakaawang aso.
Kasama sa mga inaresto ang babaeng si Sharon. Agad siyang dinala sa isang pribadong silid kung saan siya'y kinukwestiyon tungkol sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa brutal na pagpatay sa mga lalaki. Ano po ang sinasabi ninyo? Wala akong alam sa mga sinasabi ninyong pagpatay sa mga lalaki. Nananahimik ako. Kung ganon, anong ginagawa mo sa motel bago nakitang nakabigti si Mr. Pitt? Paano mo ipapaliwanag na nakapasok ka sa motel nang hindi nakikita ng staff doon? Labas-masok ako sa motel dahil isa akong masahista. Kahit ang sinasabi niyong Mr. Pitt, hindi ko siya kilala. Eto, tignan mo tong larawang to. Larawan niya ng mga lalaking pinapatay. Hati ang katawan, kapareho kung paano mo pinapatay ang mga aso. Ayoko makita yan! Ilayo niyo sa akin yan! Ano? Nasisikmura mong pumatay ng aso. Kung umarte na hindi mo nasisikmura na makita yung mga bangkay ng tao. Kaya sabihin mo na ang totoo. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng mga lalaking ito? Ano? Meron. Kung ganon, paano nangyari to? Anong kinalaman mo sa pagpatay? Tumalim ang mga mata ni Sharon. Galit na galit siya at mistulang nangingitim ang kanyang mukha. Oo, ako ang humati sa mga katawan ng bangkay. Ngayon kung gusto niyo akong ikulong, ikulong niyo na ako. Pero wala akong ibang sasabihin sa inyo. Dali niyo na sa kulungan to at siguraduhin niyong hindi siya makakatakas dahil mapanganib siyang tao. Sa bahay ni Mr. Binong, unti-unti nang pinapaikot ni Vilma ang utak ng lasing na lalaki sa kanyang mga palad. Mr. Binong, gusto ko ng maraming pera, alahas, at kahit na anong mahalagang pera na pwede mong ibigay sa akin. Pinagkakawartahan ba ako? Hindi, tatanggapin ko kung anong makakaya mong ibigay sa akin. Ay, mamaya na yan. Mabuti palikan mo na ako, ha? Ano nangyayari? Bakit hindi pa rin tumatalab ang gayuma? Ang bilis na. Halika mo na ako. Mula labi hanggang pa. Dali, bilisan mo na. Hindi, ayoko. Bilisan mo na. Ayoko. Ang pangit mo. Bitiwan mo ko. Ano ba? Sinabi ng halika mo. Lumalabang ka? Ha? Lumalabang ka? Hinablot ni Mr. Binong ang tumatakas na si Vilma at puwersahang pinaghahalikan. Bitiwan mo ko! Ayoko sa'yo, nakakadiri ka! Ang baho mo pa, lumayo ka sa akin! Aray! Sinuntok ni Vilma si Mr. Binong ng malakas at nang masaktan ito, tumakbo si Vilma palabas ng kwarto. Galit na galit si Mr. Binong. Kinuha niya ang kanyang baril sa cabinet at hinabol si Vilma. Habang tumatakbo si Vilma sa hagdan, biglang nagpaputok si Mr. Binong. Tumakbo ng mabilis si Vilma. Nakarating siya sa kusina at naghanap ng mapagtataguan. Walang iya kang babae ka. Sinira mong napakaganda kong mukha. Hindi mabuksan ni Vilma ang gate sa kusina. Kabadong-kabado siya kaya naghanap na lamang siya ng magagamit niyang armas. Kinuha niya ang isang kutsilyo na nasa loob ng cabinet. Diyos ko, sana hindi pa itong katapusan ng buhay ko. Vilma, nasan ka? Anong gagawin ko? Saan ako magtatago? Dito sa cabinet kaya? Hinanap ni Mr. Binong si Vilma at agad niyang napansin ang bumubukas na pinto ng cabinet sa ilalim ng lababo. Akala mo ba hindi kita makikita? Wala ka. Huh? Walang tao. Dahil nandito ako sa likod mo! Bobo! Hindi nagtago si Vilma sa cabinet kundi sa madilim na parte ng kusina. Kaya nang yumuko si Mr. Binong para buksan ang cabinet, agad nang lumabas si Vilma at pinagsasaksak ang likod ni Mr. Binong.
Hayop ka! Humarap si Mr. Binong akmang babarilin si Vilma pero agad na sinaksak ni Vilma ang malaking tiyan nito. Tuluyan ng nanghina si Mr. Binong. Nabitiwan na ang baril na hawak at humandusay sa sahig. Narinig ng mga gwardya ni Mr. Binong ang kaguluhan sa loob kaya pumasok sila ng bahay. Agad nilang nakita si Vilma kaya kinuha ni Vilma ang baril at pinaputukan ng mamahaling salamin na bintana sa kusina upang makatakas. Nagpaulan ng putok ng baril ang mga tauhan ni Mr. Binong sa kusina. Tinamaan ng 3 beses ang magkabilang braso ni Vilma pero nagawa pa rin niyang lumusot sa binasag niyang bintana para makatakas. Mr. Binong, nabalitaan namin ang nangyari sa inyo. Mabuti naman at hindi kayo napuruhan. Ganon siguro talaga kapag masamang damo. Natatandaan niyo ba kung sino ang may gawa nito sa inyo? Si Vilma, yung taga beer house. Ngayop na babaeng iyon ang nagtangkang pumatay sa akin. Si Vilma? Sigurado ho ba kayo, Mr. Binong? No, witness ko ang mga tauhan ko at ang sabi nila sa akin. Nabaril nila ng ilang beses ang hayop na yun bago pa siya makatakas. Kaya sana patay na ang babaeng yun. Vilma, mabuti naman at nagising ka na. Huwag kang mag-alala. Naririto lang ako sa kwarto ko. Ginagamot kita. Ilang tama ng baril din ang natamo mo. Pero huwag kang mag-alala. Gagaling ka na. Tita, ano nangyari? Bakit hindi umubra hanggang yung makagabi? Pasensya ka na. Sinadya ko yon. Sinadya? Para ihanda ka sa malaki mong misyon. Ang pumatay ng tao. Ano? Nakita mo naman na may mga taong masyadong tuso at masasama. Vilma, pamangkin, ang mga masasamang tao ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Kailangan silang patayin at ihatid sa dapat nilang kalagyan, ang impyerno. Tita, ano nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba? Ikaw bang pumapatay? Paano mo nasasabi yan sa tita mo? Mukha ba akong mamamatay tao? Hindi. Hindi ako pumapatay. Sabihin na lang natin, may ibang tao ang pumapatay para sa akin. Mas magaling at mas halangang bituka. Katulad na lamang ni Sharon. Kilala mo si Sharon? Oo. Kasabwat natin siya sa mga ginagawa natin. Ano? Ganito lang yun. Ito ang utos sa atin ng mahal na Diablo, Vilma. Ikaw ang nagdadala ng gayuma sa kanila. At kapag nahulog na sila sa bitag mo, darating si Sharon para patayin ang mga masasamang lalaki sa kahit na anong brutal na paraan. At pagkatapos, pupuntahan ko naman sila at kukunin ang kanilang kaluluwa at ihahatid sa impyernong dapat nilang puntahan. Pero huwag kang mag-alala. Ang kaibigan mo, si Mr. Pitt? Para sa'yo, Iha, hindi ko siya pinapatay. Kaya lang, malungkot siya. Kaya inutusan ko na lang siyang patayin ang sarili niya. O hindi ba? Mas exciting? Yan ang trabaho natin. Ang sundin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diablo. Pag natuwa ang Panginoong Diablo, panibagong kapangyarihan ang ibibigay niya sa atin. Halika, may ipapakita ko sa'yo. Sige, halika, tayo ka. Pagmasdan mong mabuti ang sahig. Pagmasdan mo.
Nakikita mo ba yan, Vilma? Mga kaawa-awang kaluluwa na hinatid natin sa kanilang dapat na kalagyan. Dapat mong matutunan ang mga bagay na to. Dahil darating ang panahon na ikaw ang mabibigyan ng kapangyarihan upang sundin ang utos ng Panginoong Diablo. Hindi, tita. Hindi. Ayokong pumatay. Wala ka nang magagawa dahil ito na ang kapalarang binigay sa atin, Vilma. Kahit ako, ayokong gawin ito noon. Kahit labag sa kalooban ko, kinakailangan. Gawin mo na lamang para hindi ka matulad sa nanay mo. Anong sinasabi mo, tita? Anong tungkol sa nanay ko? Isa siya dapat sa tutulong sa akin upang sundin ang utos ng Panginoong Diablo. Pero ayaw niya. Matigas ang ulo niya. Kaya humantong ang Panginoong Diablo sa desisyon na ipapatay siya kasama ng tatay mo. Ano? Pinatay mo ang nanay at tatay ko? Hindi ako ang pumatay. Pero kinakailangang may pumatay sa kanila para masunod ang utos ng ating Panginoon. Kaya iha, bilang pamangkin ko, mahalaga ka sa akin. Kaya sumunod ka na lang para hindi ka mapahamak. Pinapangako ko sa'yo, kapag ginawa natin to, tayo rin ang makikinabang. Yayaman na tayo. Magkakaroon na tayo ng walang hanggang kapangyarihan. Lalo na ikaw. Ikaw ang magmamana ng lahat ng to. Hindi. Ayoko. Hindi ako magiging mamamatay tao. Hindi ako magiging tulad mo. Demonyo! Nanggigil si Nora, kaya bigla niyang sinabunutan si Vilma. Nanlisik ang kanyang mga mata habang nagngingit-ngit sa galit. Susunod ka o mamamatay? Bakit hindi na lang ikaw mamatay? Pinilit ni Vilma na mag-ipon ng lakas upang itulak si Nora pababa ng nag-aapoy na impyerno sa ilalim ng butas ng sahig na kahoy. Tita! Pero nagawa pa rin ni Nora na iahon ang kanyang kamay mula sa apoy at hinila ang binti ni Vilma. Kumapit si Vilma sa paa ng katre. Pilit inililigtas ang sarili mula sa nagbabagang lagusan. Kasama ka na sa akin! Kakatakot ang sunog na katawan ni Nora na pilit hinihila ang paa ni Vilma. Vilma? Eduardo! Tulungan mo ako! Nang marinig ni Eduardo ang sigaw ni Vilma, agad niyang pinuntahan ito sa silid at nakita kung paano pilit na hinihila ng sunog na si Nora ang binti ni Vilma pababa ng umaapoy na lagusan. Nagmadali si Eduardo. Tinadyakan ang mukha ni Nora hanggang sa tuluyan itong mahulog sa nagbabagang apoy, kasama ang iba pang mga kaluluwang nagdurusa doon. Vilma! Eduardo! Niyakap ni Eduardo si Vilma upang maprotektahan ito. Habang unti-unting nagsara ang naglalagablab na lagusan, ngunit nanatiling butas ang sahig na kahoy kung saan makikita ang totoong bangkay ni Nora sa ilalim. Nakatusok ang kanyang tiyan sa matalim na lumang bakal sa ilalim ng bahay at wala ng buhay. Tita! Tita! Wala na siya, Vilma. Patay na siya. Ipinakulong ni Mr. Binong si Vilma habang nananatiling misteryo ang pagkamatay ni Nora. Gayunpaman, inako ni Vilma ang pananagutan sa pagkamatay ng kanyang tiyahin. Sa kabila ng lahat,
Patuloy na binibisita ni Eduardo si Vilma sa kulungan, umaasang makakahanap ng paraan upang matulungan siya. Vilma, ayos ka lang ba rito? Oo naman, Eduardo. Salamat at binisita mo ako. Kung tutuusin, dapat nakakulong din ako eh. Dahil akong sumipa sa tiyahin mo kaya siya nahulog. Nakita natin ang totoong nangyari, Eduardo. Nilamon ng impyerno si Tita Nora. Pero sa mata ng batas, hindi yun ang nangyari. Ganun talaga. May mga bagay na mahirap bigyan ng paliwanag. Pero wala ka pa rin kasalanan. Ako ang unang tumulak kay Tita. Sa kaso mo kay Mr. Binom, ginagawa ko na ng paraan. Malakas ang kaso mo dahil pinagtangkaan ka ni Mr. Binom. Makakalaya ka rin, Vilma. Ang totoo niyan, ayos lang ako dito sa bilangguan, Eduardo. Marami din naman akong kasalanan na gusto kong pagbayaran. Kaya huwag ka na mag-alala. Huwag mo na akong problemahin. Ayos na ako rito. Pero maraming salamat dahil niligtas mo ang buhay ko. Dahil, Vilma, totoong concern ako sa'yo. Gusto kita. Salamat, Eduardo. Maraming salamat sa lahat. Pero ang mabuti pa, kalimutan mo na lang ako at yung nararamdaman mo. Mamuhay ka ng masaya at malaya. Sigurado kung sa kisig at gandang lalaki mo, maraming magkakagusto sa'yo. Ako naman, handa na akong harapin ang kapalaran ko dito sa bilangguan. Kahit gaano man katagal. Salamat, Eduardo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mr. Antipatico. At yun na ang huli nilang pagkikita. Kahit pilit na binibisita ni Eduardo si Vilma sa New Bilibid Prison, ayaw na sa kanyang magpakita pa ni Vilma. Pagkatapos ng ilang taon, nag-asawa na rin si Eduardo at nagkaroon ng sariling pamilya. May mga nakapagsabi sa kanya na nakalaya na si Vilma pero wala siyang ideya kung saan ito nagpunta. Wala na siyang balita kay Vilma mula noon at hinangad na lang na sana'y nasa maayos itong kalagayan. Miss Anne, lolo ko po si Eduardo at ito ang kanyang kwento. Magandang araw muli sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig dito sa Kwentong Takipsiling Channel. Isa na namang kwento ang ngayon ay ipinadala sa atin para ating subaybayan. Tawagin na lamang daw natin siyang Diyosa, ang letter sender natin para sa araw na ito. At ang kwentong ibabahagi niya sa atin ngayon ay patungkol sa di umano'y kakaibang karunungan ng kanyang lolang albularya. Pakinggan natin ang kanyang istorya. Ako si Diego, mas kilala bilang Diyosa sa gabi. Matagal na po akong avid listener ng channel na ito. At masasabi kong sobrang bongga ng mga content ninyo. Kaya nga, naisipan kong magpadala na rin ng sarili kong kwento. 35 years old na ako at ngayon ay nagtatrabaho sa isang clinic dito sa Manila bilang isang dentista. Lola's girl po ako, Miss Anne. Bata pa lang kasi ako ay itinakwil na ako ng nanay kong disgrasyada na maagang nabuntis noon ng podrakels kong mahilig naman sa basag ulo. Kaya ayun, maaga tuloy siyang kinuha ni Lord. Mabuti na lang at nandyan ang aking Lola Karina upang arugain at puna na ang lahat ng pagkukulang nila sa akin. Si Lola Caridad, ang pinakabonggang lola sa balat ng lupa, na isang tarot reader /
Albularia. Sa maliit naming barangay noon, sa probinsya ng Negros Oriental. Apo, Diego. Halika nga rito at paypayan mo ko habang binabalaso ko itong baraha. Diyosa po, Lola. Diyosa, hindi Diego. O siya. Diyosa na kung Diyosa. Halika na rito at banas na ako. Napakaalinsangan ng panahon ngayon. Parang hindi naman kayo binabanas kanina nung nakikimarites kayo kina Aling Cecilia nung nandun tayo sa lamay ni Mang Raul. Ang init-init nga dun eh. Abat, ikaw talagang bata ka. Napakatabil ng bunganga mo, ano? Eh ano po ba kasi talagang pinag-uusapan nyo dun kanina? Parang ang intense la. Abay, sino pa ba? Eh di si Raul. Lumabas kasi kanina sa reading ko kay Cecilia na talagang pinatay nga si Raul ng kalaban niya sa politika. Alam kasi niyang malaki ang tiyansa niyang manalo sa pagkakapitan dito sa lugar natin. Ay! Tatakbo ho bang kapitan si Mang Raul sa eleksyon? Nakakatakot naman la. Eh, nalaman niyo ho ba kung sino sa mga kalaban niya ang pumatay sa kanya? Ay, hindi. Mahina na ako, Apo. Humihina na rin ang abilidad kong ito. Kaya nga kailangan mo nang maging handa dahil wala naman akong ibang pagpapasahan ng kaalaman ko kundi ikaw. Lola naman, alam niyo naman pong ayaw na ayaw ko niyan, di ba? Eh, kaya nga po ako nag-aaral maging dentista para hindi ako sumunod sa yapak niyo eh. No offense, Lola ha. Kayo po ang pinaka-cool na lola para sa akin dahil sa kakayahan niyong yan. Pero hindi ko po talaga kaya yung ginagawa niyo eh. Apo, nasa lahi na natin ito. Sigurado ako at nararamdaman kong merong natatagong abilidad dyan sa katawan mo. Hindi na lang ako sumagot noon kay Lola Caridad, Miss Anne. Medyo nakukonsensya na rin kasi ako kapag nagsisinungaling ako at sinasabi ko sa kanyang hindi pa lumalabas ang abilidad ko. Kahit na ang totoo, bata pa lang ho ako, ay meron na rin ako noon. Nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy at nakakaramdam ako ng mga nilalang na hindi madaling paniwala ang totoong nag-e-exist sa mundong ito. Kasama natin. Pero ayaw kong maging katulad ni Lola Karina, Miss Anne. Noon pa man, alam ko na sa sarili ko na hindi kasama sa pangarap ko ang makipag-usap at makisalamuha sa mga nilalang na yon. Kaya nga sinubukan kong itago na lang ang abilidad ko. Pero talagang matatag ang paniniwala ni Lola sa akin. Hayaan mo, hindi magtatagal. Lalabas na rin ang abilidad na para sa iyo. Kaunting panahon na lang. Bigla akong tinitigan ni Lola ng makahulugan, Miss Anne. Napaiwas tuloy ako ng tingin sa kanya. Tapos, napatitig ako doon sa isang specific na barahang yon na kanina pa niya nilalaro sa palad niya. At kanina pa niya napipili kahit na
nakailang ulit na siya ng pagbabalasa. Kamatayan. Death card yung hawak-hawak ni Lola. Imahe ng isang kalansay na nakasuot ng kalasag habang nakasakay sa puting kabayo at napapaligiran ng mga bangkay. Alam ko sa sarili ko na karaniwang hindi maganda ang ibig sabihin ng barahang yon, pero dumedepende pa rin yon sa kung sino ang taong binabasahan niya ng baraha. Ang kaso, hindi ko siya matanong noon. Hindi ko magawang salubungin ang tingin ni Lola sa akin dahil pakiramdam ko, alam ni Lola na ng mga sandaling yon, nakikita kong nakatayo. Sa likuran niya, ang kaluluwa ni Mang Raul. Suot pa rin ang damit na ginamit niya nung bawian siya ng buhay, habang itinuturo sa akin yung butas sa kanyang sentido. Nakalimutan pala nating magpagpaga po. Lola, ito na po ang favorite black coffee nyo with lots of love mula sa inyong napakagandang apo. Salamat. Hainan mo na rin nga ako ng tanghalian at medyo kumakalam na itong sikmura ko. Bakit naman kasi hindi mo man lang ako ginising eh? 10:00 na pala ng tanghali. Sus Maria Josep. Oo nga pala. Sasama ka ba mamaya kina Cecilia? Pagkatapos daw kasi ng padasal, magkakaroon sila ng kaunting salo-salo. Kaya iniimbita tayo. Abay, 3 taon na pala ni Raul ngayon eh. Ang bilis talaga ng panahon. Ay naku Lola, hindi na ho. Kayo na lang ho. Pupunta kasi ako kina May. Tama, pupunta ako kina May nga. Irereban ko ang bruha. Sayang naman ho kasi sideline din yun. Ganun ba? O siya, ako na nga lang ang pupunta. O Lola, ako na ang magbubukas ng pintuan. Huwag na ho kayong tumayo dyan. Sino po sila? Dito ba nakatira si Caridad? Yung albularyo? Unang-una po sa lahat, iha po madam, hindi po iho. At pangalawa po, opo, tama po kayo. Dito nga po nakatira si Caridad. Lola ko po siya. Ano pong kailangan nila? Pasensya ka na, iha. Hindi ko kasi alam na may dalaga na palang apo si Tia Caridad eh. Pakisabi nandito yung anak ng dati niyang kapitbahay sa Siquijor, si Rosita. Bongga! Ganyan nga, madam. Lola, may naghahanap po sa inyo. Rosita daw, Junakis ng dati niyong kapitbahay sa Siquijor. Rosita, ikaw na nga ba yan? Anak ko, halika, pasok kayo, pasok. Ano ka ba naman, Diego? Bakit hindi mo agad pinapasok si Rosita? Alam mo bang malaki ang utang na loob ko sa mga magulang niya? Sila ang tumulong sa akin nung mamatay ang ama mo't wala na akong maipakain sa iyo noon. Ay, sorry naman po. Baka kasi baby pa ako noon la, kaya hindi ko na maalala. Ay, sus Maria Josep. Pagpasensyahan mo na ang batang yan, Rosita, ha? Matabil talaga ang bunganga niyan eh.
Teka, sino ba tong magandang dalagang kasama mo? Anak mo? Parang ganun na nga ho. Ang totoo, anak ho siya sa pagkabinata ng namayapa akong kinakasama, Tia Caridad. Siya ho si Clara. Siya ho ang dahilan kaya napadayo ako rito sa inyo. Bakit? May problema ba sa bata? Opo eh. Gusto ko sanang malaman kung talaga bang kinukulam siya. Kaya bigla na lang hong bumagsak ang katawan niya. Yun ho kasi ang sabi ng ibang albularyong nilapitan namin. Kaya lang, hanggang doon lang din ang naitulong nila. Hindi nila nagawang gamutin si Clara. Abay, kung ganun eh. Diego, apo, kunin mo na ang baraha ko, bilisan mo. Hindi na dapat tayo nag-aaksaya ng oras dito. Opo, sige po. Lola, hindi ko mahanap yung mga tarot cards nyo sa tukador. Saan nyo po ba nilagay? Hindi ko matandaan, apo. Papasensya na kayo't masyado na talaga akong makakalimutin ngayon. Kaya nga, hindi na ako gaanong tumatanggap ng mga nanghihingi sa akin ng tulong. Nabalitaan ko nga ho yun, Tia Caridad. Kaya lang, wala na talaga kaming ibang alam na malalapitan eh. Desperado na talaga ako. Hindi bale. Diego, kumuha ka na lang ng kahit anong ordinaryong baraha diyan. Hindi naman mahalaga kung anong klaseng baraha ang gagamitin natin eh. Mas mahalaga pa rin ang abilidad na gumagamit nito. Yan ang tatandaan mo, apo. Eto na ho, Lola. O siya, magsimula na tayo. Nagsimulang magbalasa ng baraha si Lola Karina. Hindi ko alam noon kung bakit sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kahit na nanonood lang naman ako sa kanila. Lalo na kapag napapadako ang tingin ko doon sa dalagang si Clara na halatang patang-pata ang katawan. Nakaupo siya sa tabi ni Aling Rosita. Hindi siya nagsasalita. Para na siyang bangkay na humihinga. Clara, iha, kumuha ka ng 7 baraha. Tia Caridad, mukhang hindi ho kaya ni Clara. Hindi niya na kasi talaga maiangat ang mga braso niya eh. Hindi ho ba pwedeng ako na lang ang pipili? Hindi pwede. Alam kong mag-ina na ang turingan ninyo pero wala kayong direktang koneksyon sa dugo. Kaya dapat si Clara talaga ang pipili. Sige na, iha, subukan mo ulit. Clara girl, ganito. Kahit ituro mo na lang isa-isa yung mga barahang pipiliin mo, basta matouch mo lang sila, carry na yun. Okay, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, kompleto na. Ngayon naman, isa-isa na nating tingnan ang mga baraha mo, Clara. Handa ka na ba? Opo. Ay, Diyos ko! Bakit, Tia Caridad? Anong nakikita mo dyan sa mga barahang yan? Halos hindi po makapagsalita si Lola Caridad ng mga sandaling yon, Miss Anne. Unang baraha pa lang, bad luck card na agad ang lumabas.
Base na rin sa itinuro niya sa aking sariling interpretasyon sa kanyang mga baraha. Ace of Spades, o mas kilala sa atin bilang alas. Ito yung tinatawag na death card. Indikasyon na hindi natural ang sakit ni Clara. Kumpirmadong kinukulam nga siya. Babae ang may gawa nito. Isang babaeng traidor at mapagpanggap. Isang taong lubos mong pagkakatiwalaan, Clara. Mag-iingat ka sa taong ito. Hindi lang yan ang balak niyang gawin sa'yo, kundi mas malala pa. Nine of Spades, Lola. Kamatayan ang ibig sabihin niyan, di ba? Yan din ang barahang nagre-representa sa deepest type of betrayal. Hindi lang yon. Sinasabi rin dito sa baraha mo, Clara, na may kinalaman sa pera ang ginagawa sa iyo. May kinalaman sa yamang iniwan ng tatay mo. Ibig sabihin, yung taong ito ay malapit lang sa iyo. Hindi ko nagaanong matandaan kung ano-ano pa yung ibang barahang lumabas sa reading ni Lola kay Clara noon. Pero ang alam ko, halos lahat po yun. Masama ang ibig sabihin. Mga bad luck cards kung tawagin. Mga barahang nagpapahiwatig ng kamalasan, kasakiman, masamang plano o balak, pati na rin kamatayan. Si Mommy. Si Mommy lang ang alam ko na makakagawa nito sa akin. Clara, anak, huwag mong pagbintangan agad ang Mommy mo. Alam mo namang hindi lang kaming dalawa ang babaeng dumaan sa buhay ng daddy mo, hindi ba? Marami kami. Pero Tita Rosita, sa inyong lahat, si Mommy lang naman po ang may dahilan para saktan ako. Siya lang. Di ba nga po, kaya niya lang naman ako binuhay nung ipinagbuntis niya ako. Ay para hindi maputol ang pagsustento sa kanya ni daddy ng pera, kahit nahiwalay na sila. Tita Rosita, sa tingin ko po nakarating na kay Mommy ang balita na sa akin iniwan ni Daddy yung lahat ng ari-arian niya. Kaya niya ginagawa to. Kasi kapag nawala na ako, malaki ang tsansang mapasa kamay niya yun dahil siya lang naman po ang natitirang direktang kadugo ko. Bigla na lang hong nagiiyak si Clara. Sobra ang naging paghagulgol niya, na umabot pa nga sa puntong halos hindi na siya makahinga. Kinailangan ho namin siyang alalayan at paypayan para lang lumuwag ang paghinga niya. Tia Caridad, ako na ho ang magpapaypay kay Clara. Pahiram ho ako niyang abaniko ninyo. Clara anak, kumalma ka na. Pakalmahin mo ang loob mo. Nandito lang ang Tita Rosita. Bakit? Bakit ginagawa sa akin ni Mommy to? Mahal na mahal ko naman siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya handa akong ibigay sa kanya lahat ng meron ako. Kahit hindi niya ito hingin sa akin. Pero bakit kailangan niya akong saktan?
Huminahon ka, iha. Hindi pa naman tayo sigurado kung siya nga ang gumagawa niyan sa'yo. Ang totoo, may iba pa akong nakikita sa baraha mo. Kaya lang, masyado yung malabo. Pasensya na kayo. Humihina na kasi ang katawan ko. Kaya pati ang kakayahan ko apektado na rin. Bakit, Tia Caridad? Hindi pa ba marunong itong apo nyo para sana may kahalili kayo? Wala rito ang puso niya, Rosita. Isa pa, ibang landas talaga ang gustong tahakin ng apo ko. Kaya hindi ko na siya pinipilit pang sumunod sa yapak ko. Ganun po ba? Sige po. Ang mabuti pa, magtatanong-tanong ulit kami ni Clara kung sino pa ang ibang pwedeng makatulong sa amin. Pero maraming salamat po at ngayon ay may ideya na kami kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Clara, iha. Mag-iingat ka, ha? Sige, kumayo na kayo habang maaga pa. Apo, doon na muna ako sa kwarto. Pagod na ang katawan ko ngayon. Para akong babagsak. Po, di halina kayo sa ospital na. Paloka naman kayo eh. Bakit pa kasi kayo tumanggap ng kliyente ngayon? Kailangan ni Clara ng tulong, Diego. Yun lang ang dahilan ko. Sige na, papasok muna ako sa kwarto, ha? Huwag ka na mag-alala. Dito lang naman ako eh. Hindi naman ako aalis. O siya, sige ho, Lolay. Matulog na muna kayo. Tatawagan ko na lang kayo kapag kakain na ng hapunan. Lola? Lola, kakain na po. 6:00 na ng hapon la, bumangon na ho kayo dyan at kanina pa ho kayo tulog. Lola? Lo? Bingi na yata ang aking grandma. Kanina pa tinatawag, hindi ako naririnig. Papuntahan na nga lang sa kwarto. Lola, halika na ho. Kakain na tayo. Masarap ang ulam natin. Dali! Lola, tumayo na ho kayo dyan. Huwag na kayong pabebe. Ay, Lola, sabing halika na. Lola? Bakit ang lamig nyo? Bakit may bulay ang bibig nyo? Lola! Lola! Miss Anne, sinubukan ko pong isugod sa ospital noon si Lola Caridad. Pero, hindi na po kami umabot. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nang mga sandaling yon, halos hindi agad mag-sink in sa utak ko na wala na ang lola ko. Namatay siya habang natutulog. At hindi masabi ng doktor kung ano talaga ang naging sanhi noon. Pakiramdam ko, yun na ang pinakamalungkot na araw sa buhay ko. Dahil yung taong naging kasama ko simula pa lang nang magkaisip ako, mawawala na sa tabi ko. At sa unang pagkakataon, nahiling ko na lang sa sarili ko na sana magpakita sa akin ang lola. Nakikiramay ako sa pagkawala ng lola mo, Josa. Clara?
Nakakatayo ka na? Nakakapaglakad ka ng mag-isa. Ang totoo, bago kami umalis sa inyo nung araw na yon, may iniabot sa akin si Lola Caridad. Itong rosaryo, palihim niyang ibinigay ito sa akin. Kalakip ng isang sulat na nagsasabing isuot ko raw ito at wag na wag kong huhubarin. Alam mo ba, pagkasuot ko pa lang nito, gumaan agad ang pakiramdam ko. Parang biglang bumalik ang sigla ko. Ganun ba? Sino naman ang kasama mo? May iba pa bang nakakaalam tungkol dito? Wala. Tayong 3 pa lang ni Tita Rosita. Ang kaso, hindi siya nakasama sa akin ngayon dahil medyo masama raw ang pakiramdam niya. Gusto nga sana niyang bukas na lang kami magpunta dito pero nagpumilit ako kasi... Nagpakita sa panaginip ko si Lola Caridad. Ang sabi niya, puntahan daw kita. Ikaw lang daw ang makakapagsabi sa akin kung sino talaga ang kumukulam sa akin. Matutulungan mo ba ako? Ako? Anong ako? Wala akong idea sa sinasabi sa'yo ni Lola Clara. Hindi pa nga siya nagpapakita sa akin simula nung... Oo. Bakit bigla kang natigilan dyan, Josa? Clara? Clara, si Lola. Si Lola Caridad, nakatayo sa likuran mo. Ha? Anong ginagawa? Bumubulong si Lola. Bumubuka ang bibig niya na parang may sinasabi siya pero hindi ko maintindihan. Lola, ano bang sinasabi niyo? Sabihin niyo sa akin na malinaw. Josa, yung tenga mo. Dumudugo yung tenga mo. Ang sakit. Rosita. Si Rosita ang pumatay sa akin, Diego. Siya ang kumukulam kay Clara. Si Aling Rosita, ang anak ng dating kapitbahay ni Lola Caridad sa Siquijor. Ang tumayong ina ni Clara sa loob ng mahabang panahon. Isa pa lang mangkukulam. Halos hindi kami makapaniwala ni Clara sa nalaman namin. Hindi talaga namin akalain ang revelasyong yun dahil napakabait talaga ng pakikitungo nito sa amin noon. Yun pala, palingharap lang ang bruha. Ginawa niya ang lahat ng kasamaang yun para sa pera. Dahil nalaman niyang balak palang ipasa ni Clara sa pangalan ng tunay niyang ina, ang pera at mga ari-ariang iniwan ng tatay niya. Nang malaman ko ang bawat detalye kung bakit niya ginawa yun, ay talagang kumulo ng matindi ang dugo ko kay Rosita. Dahil doon, walang pagdadalawang isip kong tinulungan si Clara na makawala sa ginawa niyang pangkukulam. Kung ganun, kaya pala ako dinala ni Tita Rosita kay Lola Caridad. Ay dahil nabalitaan niyang mahina na ito at hindi na ganun kagaling manggamot tulad ng dati. Kaya pala inuwi niya yung abaniko ni Lola Caridad ng araw na yun ay dahil may binabalak na pala siyang masama. Alam niya kasing natunugan ni Lola Caridad ang totoo niyang kulay kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan para hindi siya mabisto. Ganun na nga, Clara. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo at huwag ka rin matakot dahil sa pagkakataong to, akong bahala sa'yo, girl. Sa tingin ko naman, sapat na ang tinuro sa akin ni Lola noon para labanan ng nanay-nanayan mong bruha.
Salamat, Diego. Salamat, Diyosa. Maraming salamat sa'yo. Miss Anne, hindi ko na po idedetalye pa sa inyo kung paano ko nagapi si Rosita. Dahil masyado ng sensitibo ang mga detaling yon para ilarawan ko pa sa inyo. Basta, tinulungan ako ni Lola Caridad hanggang sa kahuli-hulihang araw ng pakikipagtuos ko sa mangkukulam na pumatay sa kanya. Tulad ng sabi ko sa umpisa ng sulat na ito, isa na po akong ganap na dentista ngayon. At kung tatanungin niyo kung anong nangyari kay Clara pagkatapos ng nangyari, huwag po kayong mag-alala dahil naging mabuti ang kalagayan niya. She's now a mother of twins na pareho kong mga inaanak at maayos ang buhay niya sa piling ng kanyang binuong bagong pamilya. Samantala, tungkol naman kay Rosita, huwag din kayong mag-alala dahil hindi ko naman tinuluyan ang bruha. Pinatalbog ko lang naman yung kulam na ginawa niya kay Clara. Kaya ayon, habang buhay na siya ngayong paralisado, lumpo, at nag-iisa sa mundo. Kaya ito lang ang gusto kong malaman niyo. Kahit kailan, hinding-hindi mananalo ang masama sa mabuti. Kahit kailan, hinding-hindi matatalo ng dilim ang liwanag. Yan ang itinuro sa akin ng karanasang ito. Kaya sa wakas ay nagawa kong tanggapin kung ano at sino talaga ako. Ako si Diyosa, ang napakagandang apo ni Lola Caridad at ang nagmana ng kanyang mga baraha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang. Paalam. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Irish Herodias, Margie, Angel Gauran, Judel Tamayo, Rubilin Tuba, V. Insecta, Eileen Sornito, Malayang Amihan, Leslie Cabalfin, Telly Operanyo. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Us, Sir, or User, at The Insecta. Sabi ni User, shout out going out to Team XN, sa pogi naming supervisor Mark Batara, aka Severino, ng Batang Kiao Kiao. Sobrang abangers kami sa bawat kwento nyo mga ka-KT. Kami nila Michael, Jomar, Krista, Jen, Kenneth, Daniela, at kay Jazz na aming import. Maraming salamat mga ka-KT. Sabi din ni The Insecta, shout out po Team Takip Sinim, kayo po kumukumpleto sa araw ko. Listening while working here in Kuwait. God bless and more power. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.